Seamless yung connection natin sa dalawang antena. Kita nyo naman sa piso wifi natin, naghulog tayo doon sa main router. Tapos ngayon, nakakonect na tayo sa secondary router. Ganun pa rin yung time, walang pinagbago. Which is, umabot na tayo mga 100 meters plus kasi nandito na tayo sa labas. Magandang araw mga kapiso! Nandito na naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Sa video natin today, may try tayong bagong access point setup or AP setup. I think bagay para sa mga crowded na area or yung mga area na dikit-dikit yung bahayan or apartment, boarding house. Kasi alam naman natin kung normal AP lang yung gagamitin natin sa mga area na yan, hindi po yan tatagos ng mga dalawang bahay. Swerte na yan kung makakatagos ng dalawa, di ba? Kaya ngayon, magta-try tayo ng AP na hopefully kaya niya yung ganong klaseng area. Okay? So, ang gagamitin natin today is ito. Rugy RG EW1200G Pro. Unfortunately, pang indoor po to siya. Pero yun nga, kung dikit-dikit naman yung mga bahayan, okay lang. Ilagay mo lang siya sa medyo mataas na part ng bahay nyo at okay na yan. Para na rin siyang outdoor. Tapos, gagawin din natin siyang mesh. Parang bridge lang din siya. Pero pagdating sa mga device na to, walang bridge, so mesh. Gagamit tayo nito ng dalawa para matest natin. Nandyan yung isa sa likod. Samahan niyo ko guys. Unang gagawin natin, i-unbox muna natin to. Then, titignan natin yung mga magagandang features niya. By the way, mura lang po ito compared yun sa unang Rugy product na ni-review natin, yung UFO. Andyan po yung link sa taas kung gusto nyo ma-check. Ito po siya is mga around 1,700 to 2,000 yung price. Guys, pala muna nating magpasalamat kay Sir Carl Bungkasan and the rest of INX Technology Solutions sa pag-sponsor sa atin ng video na to. Thank you po, Sir Carl. Kung bibili po kayo nito and other Rugy product, i-message nyo lang po si Sir Carl or yung NX Technology Solution Facebook page. Mas mura po sa kanya since isa po siya sa mga distributor nito sa Pilipinas. At ito na nga siya mga kapiso, ang ating RGEW1200G Pro. Isa po siyang 1300M dual band gigabit wireless router. So pag sinabi nating dual band, syempre meron siyang 2.4 GHz at the same time 5 GHz. Sa pagkakaalam ko, isa ito si Rugy sa the best pagdating sa mesh technology. Kaya siya yung ating iti-test ngayon. At tingnan natin sa likod yung mga features niya bago natin siya buksan. Okay, normal lang, LAN, wireless, okay, so meron siyang LAN ports. And then, ito guys, independent signal amplifier. So, meron siyang signal amplifier. Check natin kung gaano kalakas yung amplifier na yan. Okay, so buksan natin. Paano ba buksan to? Okay, medyo malaki po yung box niya. Yan, so nandito yung laman. Okay. Ganyan lang pala yung laman niya guys, pero ang laki ng box. Okay, so ito po yung kanyang power adapter. At ito naman yung pinaka-router mismo. Medyo malaki yung router. At yun nga, para siyang gagamba. May 6 siyang naglalakihang antena. Hindi kasya sa camera nga yung antena. Ayan. So, ganyan po kahaba yung antena niya. Para talaga siyang gagamba. Kulang na lang yung dalawa. Pagdating sa likod, meron po siyang 4 na ports. So, itong isa is para sa WAN. Then, yung tatlo is LAN. At dito naman, meron siyang reset button. Pag pinindot mo siya ng 10 seconds, reset. Pero pag 1 seconds lang, pairing. So, para saan yung pairing? So, yun po yung gagamitin natin kung gusto nating i-mesh ang router na to sa ibang router. Ganyan lang po yung kanyang hitsura. Then, may manual dito, installation guide. Hindi natin kailangan yan. And then, yun. Salamat Sir Carl and NX Technology IT Solution. May sticker tayo guys. Yan. Rugy Re. Ngayon naman, sisilipin natin yung loob niya at kung paano siya i-configure as access point. Gagamitin natin siyang access point in this video sa ating piso wifi. At yung isa nga, isi-set up naman natin siya as mesh. Dito, ito yung gagawin nating main. Tapos yung isa, naka-mesh. Ito na nga guys, yung ating malagagamba na router. At medyo makapal siya. At yun nga, meron siyang 4 na ports. Isa yung WAN and then 3 LAN.
Ang connection natin is from our window. Nasaan na yun? Yan, yung window natin. Going to our main router. Gagawin natin tong main router. Okay, tatry natin kung mapapagana ba natin siya as access point sa ating mga piso Wi-Fi. At kita nyo naman yan guys, oh. Tingnan mo yung mga antena niya, matataba na mahahaba. At 6 pa. Siguro, tagus na tagus ang signal nito kahit sa mga pader, di ba? Ideal na ideal sa mga masisikip or dikit-dikit na kabahayan. Okay, so naka-on na po siya. Ngayon, isi-set up na natin siya sa laptop natin as our main AP or main router, and then later on, imimiss natin yung isa sa kanya. Nandito na tayo sa laptop natin mga kapiso, so mag-connect tayo sa Wi-Fi ng ating Ruji. On lang natin yung Wi-Fi natin. Ito siya. Connect lang tayo. Then hopefully magre-redirect to agad. So ayun, maganda kasi nagre-redirect siya agad sa kanyang user interface. Ito yung bubungad sa atin, parang wizard. I-obliga ka niyan na i-configure agad yung router gamit yung wizard. Pwede. Try natin. Configure. Okay, so antay natin. Checking access point. Tingnan natin kung makakuha ba siya ng IP sa window natin. Kung makakuha siya, good news. Pwede nga natin siyang gawing access point. Ayun, nakakuha nga siya guys. 10.0.0.23. And then, naka-DHCP. Okay, DHCP. Sige. Next lang natin. And then, dito sa Wi-Fi settings, SSID. Depende sa'yo. Pwede kang gumawa ng separate SSID para sa 2.4 at iba naman para sa 5G. Pero mas maganda nito, dual band single SSID lang. Lagyan natin to. Piso Wi-Fi Roy-G. Okay, then Wi-Fi password. Siyempre, wala. Kasi piso Wi-Fi to eh. Management password. Lagyan natin to. Kasi naka-asterisk, meaning required. Ayan. And then, override lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Again guys, set up to sa ating main AP or main router. Okay? Then, ayun. Since pinalitan natin yung SSID, so mag-connect tayo sa bagong SSID natin, which is, yun nga, yung piso Wi-Fi Roji. Ayun, so operation succeed na tayo. Pwede na nating pindutin tong finish. Ano kayang mangyayari? Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun! Ganito na yung itsura niya guys. Ganito po yung normal lang. Kung isang Roji Pro lang yung gamit mo. Okay? Parang siya yung main AP tapos connected na yung mga clients. So, yung internet, syempre talagang wala yan kasi bindo natin yung source. Hindi yun basta-basta nagbibigay ng internet kung hindi ka naghuhulog, di ba? Ang importante pa lang i-check natin dito is, punta tayo dito sa more, then dito sa system, wag natin kalimutan yung firmware. Okay? So, dapat yung latest firmware po yung gamit natin. Tulad nito, B11P50. Tingnan nyo po sa website ni Roji kung yun nga ba yung latest na firmware. So, as of March 5, 2021, so yun nga, B11P50. So, yun yung latest. So, yun yung latest na gamit natin. Ayan o. Okay, so napaka-importante po yan. Kasi, bakit? Kasi pag pumunta tayo dito sa advanced, then, ito, re-mesh. So, sa ibang version or sa ibang firmware, wala po ito. So, ito yung kailangan natin para makapag-mesh tayo, syempre. Dapat naka-enabled po yan before tayo mag-proceed. Okay, then after nyan, punta na tayo dito sa basic. And then sa 1, check natin. So, okay po yan, DHCP. Wala pong problema dyan. Kung gusto mo naman ng VLAN tag, so pwede. Ayan o, may VLAN tagging po dito. And then, punta tayo sa LAN. Walang problema dito kung naka-enable yung DHCP or hindi. Kasi mamaya, ma-override din yan. May gagawin tayong isang settings. And then, punta na tayo dito sa repeater. So, yun nga guys. Huwag niyong i-worry itong LAN. Kasi, pag dito sa repeater, papalitan lang natin siya ng wired repeater. So, kung ano yung settings ng router na mode, mawawala yun lahat. Kasama yung settings or configuration na nasa LAN. So, wired repeater tayo. Kasi, bakit wired? Since walang AP mode, si Roji, wala tayong ibang option, dalawa lang. Para maging access point siya ng ating window, hotspot, or kung ano-ano pa. Pipili lang tayo between wired repeater and wireless repeater. So, since connected tayo through wired from window to this router as our main, so wired repeater. Okay? Then check.
Ayun. So, kita nyo, nakakuha siya ng IP. And then, yung local router SSID, so yun nga. And then, save lang. Tayin lang natin na matapos siyang mag-save. Ayun. So, tingnan nyo guys. Nag-redirect agad siya sa ating portal, di ba? Okay. And then, napalitan na rin yung IP. Naging 10.0.0.23. So, mag-login tayo ulit. So, gumagana na siya as access point sa ating Piso Wi-Fi Bendo. So, ngayon naman, since dalawa yung gagamitin natin or mag-i-establish tayo ng mesh, paganahin naman natin or set up naman natin yung isa. Okay, so ito, okay na to. Ito yung ating main or master AP. Gumagana na siya. Makita nyo naman, nag-redirect na yung ating portal. Ayan, or tingnan natin kung ma-access natin yung ating admin. Yun, so na-access siya. By the way, Ado po yung ginagamit ko, 4.3. Bago tayo mag-proceed, syempre, shoutout muna natin yung ating malulupet na mga ka-community. Unahin na natin si Sir Rino Cashew. Next naman natin is si Sir Reynald Rada from Santa Rosa, Laguna. Shoutout also kay Popos Bolivar. And shoutout din sa ating first commenter during our last video, si Sir June Albert Itim. And last but not the least guys, shout out kay Ma'am or Sir Laura Daniels. Ito na guys, yung ating dalawang malagagamba na router, nagtabi na. Ang ideal setup nito is ito, ilalagay mo to malapit sa bindo mo. Okay, then ito, ilalagay mo to doon sa mga area na hindi naabot ng access point natin na to. Para makapag-establish tayo ng mesh between these two router, ang gagawin lang natin guys, make sure na naka-power on syempre yung ating secondary router. And to note, dapat wala po siyang connection sa lahat ng ports niya. Wala. And then dapat same sila ng firmware. Yun nga, yung latest firmware na pinakita ko sa inyo ganina. And then, ito, wala kayong munang settings na binago. Talagang naka-factory settings pa. Pag okay na, naka-on na siya, naka-steady na yung light, ayan. Dito din, naka-steady yung light. Base sa manual, para mag-pairing ang dalawa, dito sa main router natin, pindutin lang daw natin tong pairing button ng 1 seconds. Asan na ba yun? Ito. Ayun. Okay? 1 seconds ba yun? Okay, basta nag-blink na siya. Huwag nyo naman masyadong tagalan kasi kapag umabot siya ng 10 seconds, marireset. Yan, okay? So, nagbi-blink-blink siya. Dapat magbi-blink-blink din to. Ayun, nagbi-blink-blink din. So again, wala tayong pinindot dyan guys. Basta naka-power on lang siya. Dito lang tayo nagpindot. Based sa manual, mga 2 minutes ang estimate na pairing time ng device na to. So ito siya, okay na siya. Kasi nag-steady na yung light. Antayin na lang natin yung ating main. Mag-steady din yung light before natin i-check. Okay? So ang ganda nito guys, kasi aside sa wireless, pwede ka pang mag-add dito ng mga additional access point regardless kung anong model or brand. Compass, TP-Link, saksak mo lang siya dyan. Same din dito. Pero hindi ako sure kung kaya rin dito sa naka-mesh na router or secondary router. Pero I think pwede din. Okay, so tingnan natin kung okay na siya. Ayun, okay na siya. Ngayon, balik na tayo sa ating laptop at silipin natin kung ano nangyari sa dalawang to. Kung successfully nag-pair ba silang dalawa or hindi. Dito na tayo guys sa ating laptop. Again, to check, connected pa rin tayo sa ating Piso Wi-Fi ROG na SSID. I-refresh lang natin to. Tingnan natin. Okay. So, walang nangyari. Ayun, so may lumabas. A new device is discovered. So, siguro ito na yung ating secondary router. So, check natin. Manage. Okay. So, punta tayo dito sa new device. Ayun, may isang device nga dito. Iba yung IP niya kaysa sa ating main router or yung master router natin. Ngayon, may note naman pala. Ngayon guys, i-check lang natin to dito. And then, pindutin natin tong add to my network. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Okay. Upya. Ayun. So, na-add siya sa ating network. Dalawang device na yung mangyayari. Ngayon, punta tayo sa home. Ayun. Kita nyo guys, may dumagdag na isa. Repeater. So, ang nangyari nito, ito, bindo natin to. Going sa main router natin. Then, wirelessly, may repeater tayo ditong isa. Oh, di ba? Ang galing ah. For example, gusto natin tong i-check tong router na to. Ito yung kagandahan ni ROG.
Pindutin lang natin to guys. Ayan o. Kita nyo? Makikita na natin. Then pwede natin siyang ma-manage. Lalo na kung gagamitan mo siya ng cloud which is free lang from Roji, pwede mo siyang ma-monitor anywhere. Kung gumagana ba siya or hindi. Wow, galing oh. So gumagana siya guys. Sa wireless, tingnan natin sa Wi-Fi. So ayun, hindi na natin siya ma-edit kasi, ayan na. Kasi naging slave AP siya ng ating master AP. So kung ano yung settings natin sa main AP, ganun din dito. Okay? So tingnan natin kung makaka-open pa rin ba tayo ng portal. Makaka-open pa rin. Mayroon tayong one client. And then after natin to siyang ma-pair, pwede na natin tong i-deploy itong repeater natin doon nga sa dead spot area. And make sure pala na kapag nagpipiring tayo, dapat magkatabi muna itong dalawang device. At least pinakamalayo 2 meters. Basta magkatabi. Kapag nag-pair na successfully, yun pwede mo na siyang dalhin sa malayo para extend yung signal na nandito. Ngayon, ang ititest natin is, di ba, sa compass or ibang router na ginagamit natin sa mga bindo, kapag nag-repeater mode tayo, katakot-takot yung resulta. Kasi kung may naghulog na isang client or isang customer, yung oras niya nagiging oras ng lahat kapag repeater mode yung ginagawa natin sa ibang access point, di ba? Ngayon, huwag naman sanang mangyari dito, itatry natin. Baka naman ganun din dito sa kay Roji. Pero feel ko hindi naman siguro. So try natin. Try nating i-connect tong dalawang device natin, yung cellphone at saka yung ating laptop sa Wi-Fi. Unahin natin to, connect natin sa piso Wi-Fi Roji. Okay? Mabilis siyang mag-redirect. Ito naman, try natin tong isa. Okay. Connected naman tayo na. So yun nga, yung kinakatakutan natin sa ibang router or access point, kapag nag-insert, halimbawa itong laptop na to, kung ano yung oras niya kapag naka-repeater mode, example sa compass, nagiging oras din ng iba na nakakonect. So try natin kung same rin ba si Roji. Mag-insert tayo dito. Yan, hulog tayo. Okay. Piso, 10 minutes. Done. Connected tayo. Siyempre, try natin kung mayroong internet. Baka sabihin nyo na naman wala naman yung internet. Try natin mag-YouTube. Okay, so mayroong internet. Yan o, Cardo. So may internet. So ayan yung time, 9 minutes. Dito naman, yun lang ang masaklap dito sa iPhone kasi hindi natin siya ma-refresh. Kailangan nating mag-reconnect again para makita natin. Okay, so dapat ito, wala tong time. Kasi, hindi naman tayo naghulog sa kanya, di ba? Pangit kung meron time. Tingnan natin, moment of truth. So, ayun, wala. Oh, so hindi siya katulad ng ibang AP na nakagisna natin. So, try natin tong hulugan, guys. Insert. Example, maghulog tayo ng 10 pesos. Okay. Yan, 3 hours. Done. Yun. Ito, 3 hours. Ito naman, 8 minutes. Refresh natin to. Dapat same pa rin yung oras niya, 8 minutes. 8 minutes pa rin. Yan yung laptop natin, connected syempre sa piso Wi-Fi Roji. Yan yung ating cellphone naman, ayun o, connected sa piso Wi-Fi Roji. Tingnan natin kung merong internet naman. Refresh natin to. Go. Ayun, so meron pa rin. Okay, mag-speed test tayo para sure. Okay, tingnan natin. Ayun, so meron tayong internet, both device. Oh, di ba? Magkaiba yung oras. So gumagana yung ating Roji as access point kahit repeater mode yung ginawa natin. Ngayon naman guys, itatry natin. So example, sa main router natin, nakakonect yung device. Tapos lumipat tayo sa ating secondary router. Anong mangyayari sa time natin? Okay? So gagamit tayo ng LAN. Since magkalapit lang sila, mahihirapan tayo. Gagamit tayo ng LAN. Ito. Yan, connected sa ating laptop. Disable muna natin itong Wi-Fi. Disable natin. Yan.
Disable na yung wifi, so wala tayong internet. Ngayon, itong LAN natin, yan, i-connect muna natin dito sa ating main router. Tingnan natin kung magkaka-internet tayo. Okay, connected. Tingnan natin dito. Ayun, so nag-redirect siya. Tapos, ang oras, tingnan natin. Ayun, so connected pa rin. 5 minutes. O, di ba? Dito yan, sa main router. What if nilipat natin siya dito? 5 minutes pa rin kaya yung time? So, magkakaalaman to ngayon dito. For example, si client, from your main AP, pumunta sa area na wala nang signal si main AP, pero malakas si repeater or yung secondary AP natin. So, tingnan natin. Okay? Lipat natin to guys. Dito naman natin i-connect. Yan. Okay. Tingnan natin anong mangyayari. Tingnan natin kung mayroong internet. Ayun, so mayroon pa rin internet. Refresh natin to. Okay. So, ganun pa rin yung time. 4 minutes. So, again, nandun na siya. Connected na siya sa kabilang AP. At ang nakakabilib sa kanya, guys, tingnan nyo, wala itong connection. Power lang. Pero meron siyang internet. Yun siguro yung pagkakaiba ni Bridge at saka ni Mesh. Si Mesh talagang wireless. Natatapo niya pati connection, pati internet. Dahil gumana siya sa LAN, so meaning, pwede natin itong saksakan ng iba pang access point. So ito, dapat dito lang talaga yung ating window na connection. Pwede rin tayong mag-add ng additional mga access point. 2 minutes and 50 seconds. Try natin i-swap ulit. Lipat na naman ulit natin dito. Ayan. Okay. Tingnan natin dito ulit. Refresh natin. Ayun. So, 2 minutes and 32 seconds. Nagsisync yung time between 2 separate router ni Roy J. Ang lupit. Di ba? So, ito. Walang connection kahit ano. Power lang. Connected lang siya through wireless. Ang next na gagawin naman natin, itry natin siya. Kung effective yung kanyang mesh, kung ilalayo na natin tong secondary router na to sa kanyang main. Lalayo tayo sa kanya hanggang sa mga 1 bar or 2 bars na lang yung signal, then sa area na yun, ilagay natin to. Tingnan natin kung gagana ba or maganda rin ba yung output. Okay? So, tara. Ititest na natin siya ngayon. Yan, nandito yung window natin. At ito yung ating secondary router na ilalagay doon sa testing site natin na kung saan hindi naabot yung signal ng ating main router. Hopefully, aabot siya dun sa may tindahan namin para may masaksakan tayo ng ating secondary router. Mag-connect muna tayo. Itong isang phone natin. Connect na natin siya dito. Yan, so connected siya. 3 hours. Hopefully, tuloy-tuloy itong oras na to hanggang doon sa secondary router natin. Okay, so ayan yung ating window at yung ating main router. At ito naman yung ating secondary router. Test natin siya. Pupunta tayo dun sa unahan. Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Dito ba kaya? So dito wala tayong masaksakan. Or pwede dun sa bahay. Pero I don't think so kung aabot yung ating signal doon. So dito na lang siguro na part. Since may tindahan naman kami dyan banda. Yan sa may parang pula. Okay guys, so nandito na tayo sa labas ng mismong gate mismo. So siguro mga nasa 80 meters na dito galing sa posisyon natin doon sa ating window. So nakikita niyo may 1 bar pa rin yung ating main router. Kakaiba po siya. Kasi kung normal router lang yan or kahit yung EW71, hindi po yan siya nakakaabot dito. So meaning, ang lakas-lakas ng signal ng router na yun. Yan o, connected tayo sa CAG piso wifi. Siguro dito natin ilalagay yung ating secondary router sa pwesto ng piso wifi natin mismo. Ayan po yung mga dalawang antena niya. Try natin ilagay dyan yung secondary router natin. Saksak lang natin kung kakasignal pa ba tayo. Tara. So ayun po yung bahay doon banda. Yun nga, mga nasa 70 or 80 meters galing dito. So ayan guys, saksak natin to siya dyan sa loob. At itest natin kung hanggang doon pa ba yung signal aabot. So, yun yung power ng mesh if ever successful to siya.
Tara, saksak natin. Sundan lang. Pwede mo sulod, bet. Ay, ako test kadali. Bet na. Ayan guys, nakasaksak na yung ating secondary router. Ngayon, i-test natin siya. Okay. So again, nandito pa rin tayo sa may pisonet banda natin. At dito nga sa mini entrance. Okay, at tingnan natin sa ating cellphone. At tingnan natin guys sa ating phone. So ayun no, tingnan nyo. Nag full bar na siya ulit. Di ba kanina 1 bar na lang? Yan no, connected pa rin tayo sa CAG. Then, full bar na siya. So meaning, nakakonect yung ating secondary router doon sa kabila. Type natin yung ating address ng ating piso wifi. Okay? So ayun, connected pa rin tayo. 2 hours and 56 minutes. Tapos naka full bar na. Pero nandito pa rin tayo sa area. Oh, ayun oh. Malayo pa rin tayo doon sa ating source. Oh, galing. So gumagana yung ating mesh. Ngayon, nandito pa rin tayo sa main entrance ng Crystal. So, punta muna tayo sa unahan. Check natin kung hanggang saan yung ating secondary router naman aabot. Ayan, so nandito tayo guys. Lumabas na tayo. At yun nga yung ating secondary router nandyan sa piso wifi natin. So, di ba effective yung mesh ni Roji? Umabot hanggang dito yung signal natin. Tingnan natin sa phone. Okay, so full bar pa rin tayo. Signal. Tingnan natin sa ating portal, connected pa rin. Then mag-speed test tayo. Kung may internet ba tayong nakukuha. Okay, so ganyan pa rin yung speed. Not bad, out of 2 Mbps na nakaset per device. Sa mesh router na tayo nakakonect. Di ba? Ang lupit. Okay, so may signal. Try nating mag-YouTube. Okay. Refresh natin. Yan. Oh, so may YouTube naman. Sa secondary router natin yun ha. Naka-mesh lang yun siya. Sinaksak lang natin at nag-connect siya dun sa ating main router. Which is umabot na tayo mga 100 meters plus kasi nandito na tayo sa labas ng Crystal. And may remaining ilang bars pa rin itong natira. Okay, skip natin. Yan, so nagpi-play pa rin siya. Yan, skip natin. Okay, so nagpi-play pa rin siya. Then, tingnan natin. Baka sabihin nyo, doon ako sa piso wifi na isa nakakonect. So, hindi po. Diyan po ako nakakonect sa CAG. Which is yan po yung piso wifi na pinagsaksakan natin ng ating mga Roji router. Okay, so kita nyo guys, so full bar. So nandito tayo. Yan yung Iris piso wifi. Yan po yung piso wifi na nandyan sa kanto na nakalagay. Oh, diba? Galing. So try natin maglakad-lakad pa sa unahan. Lakad-lakad po tayo konti. Yan, so marami dito mga tambay. Siguro dito na lang kasi masyadong mainit. Dito na lang siguro mga kapiso. Full bars pa rin pero sigurado malayo pa mararating nito since patag na patag yung lugar, walang harang. At I therefore conclude na sobrang lakas ni Roji yung router na yun. Lalo na kung naka-mesh. Seamless yung connection natin sa dalawang antena. Kita nyo naman sa piso wifi natin, naghulog tayo doon sa main router. Tapos ngayon, nakakonect na tayo sa secondary router. Ganun pa rin yung time, walang pinagbago. Success yung ating mesh setup. Regards po daw yung Crystal. Mga last week na lang po ng milling at wala na to mga truck na to next week kasi off milling na. Yan, pauwi na tayo. Yan po yung piso wifi ko. Hihina na rin po yan kasi wala nang milling.
Ganun talaga. Season. At ayun mga kapiso, success! So, napagana natin yung mesh gamit yung Roji EW1200 Pro. Yun nga lang, disadvantage lang talaga niya is hindi siya outdoor. Okay, indoor lang. Pero kita nyo naman, yung main router natin, ang layo ng inaabot ng signal. Mga 70 to 80 meters yung abot niya, kahit nasa loob ng bahay. So, napaka worth it nyo pong itry ang router na to. Especially kung yun nga, may existing hotspot or piso wifi ka na, pero hindi tumatagos doon sa target clients mo yung signal mo. Try nyo po siya. And then, ang only challenge lang is kung saan mo ilalagay yung mga mesh router mo, since kailangan niya ng power. That's it, pansit mga kapiso. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. And hopefully may idea na naman po kayong nakuha sa video natin today. So salamat po sa panonood hanggang sa part na to. Kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod nating video.